Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Kwento ito ni Bino tungkol sa kanyang kaibigan. Kaibigan sa mga mata ng ibang tao ay demonyo. Pero para sa kanya, mas tao pa ito kaysa mga taong may pag-uugaling demonyo. Taong 1978, bayan ng Duenas, Iloilo. Mga kabagis, umpisahan ang pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Nang mga panahong ito, si Ilyong ay nasa 19 anyos pa lamang. Ulila at palaboy sa lansangan. Namatay kasi sa isang trahedya ang mga magulang at kapatid niya nang masunog ang kanilang tinitirhang bahay sa kanilang barangay. At tanging siya lang nakalabas ng buhay. May bakas ng sunog ang kanyang muka, ngunit di naman malala. Sa araw-araw niyang palaboy-laboy sa lansangan, palaisipan pa sa kanya kung papaano nangyari ang ganoong trahedya sa kanyang pamilya. Marumi at gusgusin itong si Ilyong. Dahil sa wala siyang kakayanan upang makapagbigay sa kanyang sarili ng salapi upang bumili ng kanyang mga pangangailangan. Wala rin kasing tumatanggap sa kanya para magtrabaho. Madalas din siyang kutyahin ng ibang tao dahil sa kanyang itsura at pananamit. Halos lahat ng gusto niyang maging kaibigan ay inilalayo sa kanya ng mga magulang nito. Mabait naman at nasa tamang pag-iisip itong si Ilyong. Yun nga lang, di maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa lugar. Kahit nung nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, madalas siyang nakakaranas ng pambubugbog ng kanyang ama at laging sinasabi nito na, "Hindi kita anak! Anak ka ng demonyo!" Galit na tinig ng kanyang ama na laging sumasagi sa isipan niya tuwing naaalala niya ang mga masasakit na salita sa kanya ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito. Gayunpaman, mahal niya ang mga magulang niya, lalo na ang kanyang ina at mga kapatid na laging umaawat sa kanyang ama sa tuwing minamaltrato siya nito. Nang isang gabi, habang pagala-gala si Ilyong sa kanilang baryo, may nadaanan siyang mga nag-iinuman. Lalampas na sana siya sa mga ito. Ngunit nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mga yun, huminto siya. Huminto siya saglit at nakinig sa mga yun. Pare, alam mo ba yung kwento tungkol dun sa isang anak ni Eleonor na asawa ni Tonyo? Yung pamilyang sinunog doon sa kabilang kanto. Salita ng isang lasinggero. Kumunot ang noo ni Ilyong nung narinig niya yung salitang sinunog. Wika ng kanyang isipan. Alam mo pare, yung sinasabi mong anak ni Leonor na sinasabing anak ng aswang na gumahasa dito. Oo pare, alam ko yun. Pero kakaawa sila. Sinunog ng taong bayan ang bahay nila dahil lang sa pinaghihinalaang aswang ang pamilya nila. Pero napatunayang hindi naman. Grabe ang sinapit nila. Dahil lang sa sunod-sunod na pag-atake ng mga aswang dito sa ating lugar. Sila ang napagbintangan ng taong bayan dito sa ating lugar. Pero alam kong mabubuti silang tao. Sadyang napakadaya lang ng tadhana. At sa kanila ibinuhos ang pait ng kapalaran na nagdulot ng kanilang kamatayan. Sagot naman ng isa ring lasinggero. Ano ka pa pare? Mas nakakaawa ang mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa mga nilalang na yan. Tignan nyo, nung mawala ng pamilyang yan dito sa baryo, natigil na ng sunod-sunod na patayan dito sa ating baryo. Pero balita ko, nakaligtas daw ang sinasabing anak ng aswang sa pagkasunog ng bahay na yon. Wika naman ng isang lalaki sa inuman. Yun bang binatilyong pag-alagala dito? Di naman mukhang anak ng aswang yun eh.
Mukha yung anak ng engkanto. Salita pa ng isang lalaki kasunod ng pagtatawanan ng mga ito. Umalis na noon si Ilyong ng sandaling yon upang maghanap ng kanyang matutulugan. Hanggang sa nakakita siya ng isang ligligan o gilingan ng bigas. Naglatag siya ng sako doon at nahiga sa isang sulok. At habang nakahiga siya noon, sinunog ng taong bayan ng mga magulang ko. Napakasama nila. Wala ba silang pamilya? Bakit kailangan nila yung gawin? Inalam ba muna nila kung totoo ang hinala nila bago nila ginawang bagay na yon? Bulong niya sa kanyang sarili habang bahagyang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit bigla siyang napabangon nang may narinig siyang kumakaluskos sa bandang likuran ng ligligan. Sino yan? Natatakot na wika niya. Ngunit nang magsalita siya, nakarinig siya ng mahinang angil at kaluskos na papalayo mula sa ligligan. Mula nung kanyang pagkabata, sanay na siyang makakita ng dilim o malinaw ang kanyang paningin kahit na madilim ang paligid o yung sinasabi ng matatandang matang pusa. Ganon. Nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at pilit na inaninaw ang bawat sulok ng pasalidad ng kanyang kinaroroonan. Wala naman siyang nakita doon, kaya bumalik na siya sa pagkakahiga at mabilis na itong nakatulog. Kinabukasan, habang naglalakad siya noon sa baryo, may tumamang kung ano sa kanyang likuran. Paglingon niya noon, nakita niya ang mga kabataang binabato siya ng kung ano-ano. Kaya wala siyang nagawa kundi humalukip-kip para protektahan ang kanyang sarili. Maya-maya lang, may narinig siyang boses ng matanda na nagtaboy sa mga kabataang yun. "Hoy! Anong ginagawa niyo? Itigil niyo yan!" Medyo garalgal na tinig ng matanda. Nang marinig niya yun, huminto na ang mga kabataan sa ginagawa ng mga ito. At narinig niyang nagsalita ang isa sa mga yun ng, "Mangkukulam! Takbo na tayo!" Sigaw ng isang bata kasabay ng pagtakbo ng mga ito. "Iya, ayos ka lang ba?" Wika na garalgal na tinig ng matanda sa kanya. Pagtingin ni Ilyong sa panauhing tumulong sa kanya, nakita niya ang matandang kurkubado na sa tingin niya ay isa ring pulubi gaya niya. Bukol-bukol ang mukha nun at kulubot ang mga balat. Sala-salabid din ang magaspang na mahaba nitong buhok. Nakatingin yun sa kanya habang nakangiti. Ayos lang naman ho ako. Salamat ho." Tugon niya dito. Mabuti naman kung ganon," sagot sa kanya ng matanda sabay tingin sa langit. "Nalalapit na ang pagbabago. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw, makakaganti ka rin sa kanila." Salita ng matanda kasunod ng pag-alis nito. Tinanong pa ni Ilyong kung anong ibig sabihin ng matanda. Ngunit kumaway lang ito sa kanya habang nakatalikod at naglalakad papalayo. At sa pagpapatuloy ng araw na rin na yon, namalimos si Ilyong sa lansangan para lamang makakain. May nagbibigay naman sa kanya kahit papaano. Ngunit mas lamang pa rin ang hindi. Itinataboy pa siya ng mga ito dahil sa kanyang itsura. "Diyan! Ang baho mo!" Mga salitang ibinabato sa kanya ng mga ignoranteng tao. Sa pagsapit muli ng gabi, patungo na siya noon sa ligligan para doon na muli matulog. Nang may nakasalubong siyang isang lalaki na di pag-aanong katandaan, kita niya sa mga mata nito na di ito ordinaryong tao. "Aswang!" sigaw niya. "Huwag kang maingay. Di kita aanuhin. Gusto lang kitang kumustahin, anak." Tugon sa kanya nito. "Anak? Tinawag niyo akong anak?" tanong niya. "Oo, Ilyong.
Ako ang tunay mong ama. Nakiapid sa akin ang iyong ina na di alam ng kanyang asawa at ikaw naging bunga ng palihim naming pagkikita. Matagal na kitang sinusubaybayan mula nang maulila ka sa inyong ina. Di ko na kayang tiisin ang paghihirap mo. Mabuti pa, sumama ka na sa akin. Dadalhin kita sa ligtas na lugar. Malayo sa mga nagbabalat kayong banal sa lugar na ito. Ako si Taton. At oo, tama ka. Isa nga akong aswang. At nananalaytay sa iyo ang dugo ko. At isa rin akong ulila gaya mo, Ilyong. Dahil sa pagpatay ng mga kapwa nating aswang sa iyong lolo at lola. Tugon sa kanya ng lalaki. Kaya sumama ka na sa akin, Ilyong. Malapit lang dito sa baryo ang bahay ko. Doon ay makakapamuhay ka ng normal. Malayo sa mga panghusgang mga tao. Dagdag pa nito, habang nagsasalita ang lalaking yon sa harapan niya, naramdaman niya ang kakaibang lukso ng dugo sa kanyang pagkatao. Kaya naman, sumama siya dito. Pagkarating nila sa bahay nito, agad silang pumasok doon at mabilis na isinara ni Taton ang pintuan. Ilyong, ngayon ay makakahinga ka na ng maluwag. Malayo na sa pag-aalala sa kaligtasan mo ngayong kasama na kita. Kumain ka na ba? Oh, heto. Mula ito sa karne ng mga ligaw na hayop na naliligaw dito sa bakurang ko. Salita ng kanyang amang si Taton. Lumipas ang araw na yun. Ramdam na ramdam ni Ilyong ang pagkasabik sa kanya ng kanyang ama. At ramdam din niya ang pagmamahal nito sa kanya. At kahit isang aswang ang kanyang ama, may kaibigan din naman itong mga normal na tao na laging bumibisita sa kanya. Si Ka Abner na isang magsasaka na naging kaibigan niya ang anak nito hanggang sa mag-edad 21 na siya. Nang isang araw, nagtungo sila ng anak ni Ka Abner na si Bino sa baryo upang mamasyal. Inaya kasi siya noon ni Bino na pumunta doon. Kahit na nagdadalawang isip siya noon na sumama siya dito. Nang naroroon na sila, may nasalubong silang mga tao. At nang makita siya ng mga ito, agad siyang nakatanggap ng masasakit na salita. Pananakit sa pisikal. Oh, Ilyong! Matagal-tagal ka din naming hindi nakikita. At tignan mo nga naman, nagmukha kang tao ngayon. Siguro, nakahanap ka na ng bagong pamilya ng mga aswang. Ano? Siguro, aswang din yung kasama mo, no? Wika ng isang lalaki, sabay tadyak sa kanya nito. Anak ng aswang! Pasigaw pa nitong turan. Dapat di ka nang bumalik dito sa baryo Ilyong. Isa kang salot. Dapat lang sa pamilya mo ang nangyari sa kanila. Mga aswang! Pweh! Wika ng isa pang lalaki, sabay tadyak at dura kay Ilyong ulit. Halos gumulong na noon sa lupa si Ilyong sa sakit. Kaya naman humarang na si Bino para pigilan ng mga yon. Ngunit maging ang kanyang kaibigan ay binugbog ng mga ito. Isa ka rin! Umalis na kayo! Mga salot! Sigaw sa kanila ng mga yon bago sila iniwan ng mga ito. Pareho silang nawala ng malay noon at nagising na lang sa tahanan ni Ka Abner. Maya-maya pa, dumating doon ang ama ni Ilyong na si Taton. Anak, ayos lang ba kayo? Bakit pa kasi kayo tumungo sa baryo? Salita ni Taton. Ngunit nang makita ni Taton na putok ang labi ni Bino at halos puro pasa ang muka, napaikom ang kamay nito sa galit. Si Ilyong naman noon, mukhang ayos lang at parang walang nangyari. Dahil nga siguro sa nananalaytay sa dugo nito ang pagiging aswang. Matapos ang kaganapang iyon ng isang gabi, araw ng linggo, inayos siya ng kanyang ama para pumunta sa baryo. Anak, sumama ka sa akin sa baryo. May tuturuan lang tayo ng leksyon. Wika sa kanya ng kanyang ama. Ha? Pero tay,
Ilyong, kaya ko pang tiisin kung tayo lang ang sasaktan nila. Dahil kahit gaano pa kabigat ang suntok at tadyak na ibigay nila sa atin, kaya yung tanggapin ng ating katawan dahil sa dugo natin bilang mga aswang. Ngunit ang saktan nila ang pamilya ng kaibigan natin, di ko yun palalampasin. Mga wala silang kaluluwa. Seryosong wika ng kanyang ama habang nakaharap sa bukas na pintuan. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, nagbalik tanaw siya sa kung papaano bugbugin ng mga taong yun si Bino. Kaya naman pumayag siyang sumama sa kanyang ama. Nang makarating na sila sa baryo, nagtungo sila malapit sa may simbahan dahil alam ng kanyang ama na naroon ang mga tao para magsimba. Matyaga silang naghintay noon hanggang sa sumapit ang 7:00 ng gabi. At naglabasan na nga ang mga tao. Anak, pagbasdan mo ang mga taong yan. Sinasamba nila ang may lalang ng lahat. Ngunit di nila ito inuugnay sa kanilang pamumuhay. Mas makasalanan pa sila kung tutusin kaysa sa mga kagaya natin. Pagmasdan mong maigi ang mga taong yan. Nagkaisa sila para lang patayin ang iyong ina at mga kapatid. Kunwari banal. Pero isang udyok lang ni Satanas, agad nilang ginagawa. Ngayon, sabihin mo Ilyong, sino sa kanila ang bumugbog sa inyo ng kaibigan mo? At bibigyan ko ng leksyon na di nila makakalimutan. Pero huwag kang magalala anak. Di ako papatay. Salita ng kanyang ama. Dahil na rin sa namuong galit sa dibdib ni Ilyong, itinuro niya sa kanyang ama ang mga taong nanakit sa kanila. Sinundan nila yun hanggang sa makarating sila sa gitna ng baryo. Nagkubli sila noon sa madilim na parte at inabagan nilang dumaan doon ng mga isang grupo ng kalalakihan. Maya-maya pa, nang malapit na ang mga yun sa kanila, nagulat at natakot si Ilyong sa kanyang ama nang bigla itong magpalit ng anyo sa kanyang harapan. Dito ka lang Ilyong, huwag kang susugod. Pagmasdan mo kung paano ko sila tuturuan ng leksyon. Wika nito sa kanya, nagaralgal na ang boses. Pagkasambit noon ng kanyang ama, agad itong lumabas sa dilim na kanilang pinagkukublian at hinarang ang grupo ng mga kalalakihan. Nagkagulo ang mga yun habang nagsisigawan sa takot nang makita ng mga ito ang ama ni Ilyong na may nakakapangilabot na itsura. Puno ng maitim na balahibo ang katawan nito na medyo lumaki at naging maskulado. Wala namang nagbago sa mukha nito, kundi ang malalagulang nitong buhok. Nagkaroon din ito ng mahahabang pangil. Mahaba din ang kuko nun at meron itong nanlilisik na mga mata, mapupulang mga mata. At pinagkakakalmot nito ang mga lalaking yun. At isa-isang pinagsasapak hanggang mawalan ng mga malay. At nang makita noon ang isa na papatakas na lalaki, mabilis yung hinabol ng kanyang ama at agad na hinawakan sa balikat. Nang magawa yun ng kanyang ama, napahinto yun sa pagtakbo. Maya-maya pa, bumalik na sa pagiging tao ang kanyang ama. At habang naglalakad papalapit ito sa kinaroroonan ni Ilyong, kasama nito ang taong hinabol niya. Ilyong, siya ba ang promotor sa pambubugbog sa inyong dalawa ni Bino? Malaya ka nang gumante sa kanya. Sa iyo ang pagkakataong ito. Ikaw naman ang gumante para sa kaibigan mo. Saktan mo siya hanggat nais mo. Huwag kang magalala. Nasa ilalim siya ng kontrol ko. Di niya maaalala ang mga bagay na iyong gagawin. At di rin niya maaalala ang ginagawa mo sa kanya. Pero magkakaroon siya ng takot sa iyo. At iiwasan ka na niya. Salita ng kanyang ama paglapit ng mga ito sa kanya.
Alright mga kabagis ko, yon ang ganda ng kwento. Bale, 2 episode lang to siguro. Inaantay ko na lang yung finale ni Kabagis Games sa part 2. So, ganun pa rin. Sa ngayon, wala pa rin shoutout mga kabagis ha. Salamat sa suportang tunay.